Ngayong umaga po ay umpisahan po natin ang bagong paksa na pagpapatuloy po sa ating pag-aaral sa aklat ni Pedro. Okay? Sa Epistles, so sa sulat ni Apostol Pedro sa chapter 2, verse 11 to 20. At ito po nga ay may pamagat na godly living. Okay? Maka-Diyos na pamumuhay. Okay, tayo po ay minsan pa na basahin ang mga talatang ito bilang paggalang sa salita ng Diyos. Inanyahan ko po na tayo muling tumayo at ating pong basahin ang kabuuan ng ating pag-aaral. At ito nga po ay mag-umpisa sa verse 11. Sabi nga po dito, sabay-sabay po tayo. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hindi upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sinugo nila upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanyang kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Huwag ninyong gawing patikip sa paggawa ng masama ang kalayaan ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Verse 18, mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmay-ari sa inyo at igalang niyo sila. Hindi lamang ang mabait-bait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang nagtitiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung nagtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong opo. Sa ating pong papasimula ng ating pag-aaral dito sa godly living, ang makikita po natin dito ay yung sa verse 15, yung pinaka-key text po niya. Okay? At sabi ko dito na nais ng Diyos na sa pamagitan daw ng iyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kailang kamangmangan. Okay? Sa wika pong English, by doing right, pag gumawa tayo ng kabutihan daw, okay, ay mapapatigil po natin yung ignorance of the foolish man. Okay? So, yung word na silence o mapapatigil, okay, para pong aso, okay, bubusalan nyo yung bibig nila. Kaya para hindi sila, kumahol. Tama? Yung pong ibig sabihin ng silence. Okay? Mapatigil. At mapapasin din niyo po dito na yung sa wikang English po ay ignorance. Okay? Kaya po sila nagsasalita ng ganoon, they speaking against the truth kasi ignorante po sila. Hangal. Okay? At tawag po sa kanila ay foolish men o yung mga mangmanga po sila. Okay? So, parang ganyan eh. Kaya po sila tumatahol sa inyo, pinagsasalitaan kayo, kasi akala nila tama sila. Okay? Pero, kung titingnan nyo sa verse na ito, okay, kapag tayo mananampalataya at namumuhay tayo ng wasto, okay, yung ngal-ngal lang ngal, putak ng putak, puna ng puna sa atin, mapapatigil natin yun. Kasi kaya raw po sila putak ng putak, kaya sila kritiko na criticize, okay? Mangmang kasi sila.
nasa side sila ng mga hangat. Okay yan? So I hope na makita po natin dito yung binibigang pansin ni Apostol Pedro. Sila ay nasa posisyon ng mga mangmang, okay? At mga ignorante. Ito ang dahilan kung bakit nila inaatake ang katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kailang ginagawa. Akala nila tama sila. Okay? Sa kailang side. Okay. So, dito makita rin natin na ito yung binabanggit din sa verse 12, di ba? Sabi po sa verse 12, mamuhay kayong ng maayos sa gitna ng mga hindi, upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita niya ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. So, kita niya? So, yan po ang talagang naisip ni Pedro sa kanyang pagsulat na ito. Okay? So, ang binabanggit po ni Pedro rito, the way to silence them is not by what you say, but by doing right. Okay? So, may mga tao talaga na magkikriticize, hindi natin na may iwasan yan. Okay? Kasi nga, nasa panig sila ng kasamaan, foolishness, okay? O kamangmangan. Paano natin sila mapapapigil? Bubutataktakan, di ba natin? Kasi ganun tayo, di ba? Pag nagsalita siya, sasalita rin tayo. No? Okay? Hindi po yun ang sinasabi ni Pedro. Yung, di ba? Sabi, yan ang instinct ng tao eh. Ngumiti ka, ngingiti, di ba? Sumimangot ka, sisimangot din, di ba? Yung aking apo every time na kami sa mga restaurant, walang ginawa yan, kundi tingnan yung waiter. Okay? Pag ayaw tumingin waiter, kakalibiti pa niya, ngingiti niya. Ngingiti rin sila, di ba? Kita mo? Pero ito, hindi sila pagngiti o pagbati kundi bubutaktakan ka ng masama. So, hindi, sabi ni Pedro, hindi sa magitan ng pagsasalita rin. Okay, parang debate, di ba? Kundi gumawa tayo ng kabutihan. Okay? So, ito yung pag-aaral natin, how to silence the critic. Okay? At alam niyo po ba na ang isang greatest tool for evangelism is doing right? Kung gusto nating makahikayat sa ating pananampalataya, gumawa tayo ng kabutihan, hindi sa magitan ng pagsasalita. Butakta ka ng butakta. Okay? Let's do it right. Okay? Yung tama. Gawin natin ang tama. So, ang pinakapundasyon of Christian witness is what you do and not what you say. Okay? At kaya makita natin the single greatest tool then of our Christian testimony and the evangelism is doing right. Okay? Yun po ang dapat natin gawin. It's how you live. Naalala ko yung aking kaibigan, best friend at best man, si Pastor Mon. Magkaklase po kami niya noong college. Okay? So, ang buhay nila, magkakapatid, 3 silang lalaki, na punot panay nightclub, okay? Tapos, sa pag-aaral, bulak-bulang, okay? Sa 21 units ay 9 units na pinapasa. So, nung kami naging magkaklase, nag-evangelize ako sa kanya. Nag-witness ako sa kanya. At sa aking paraan ay sumasama po siya sa akin. Niyayakag po siya sa bahay namin. Siya po ay taga Project 8, okay, sa city. Okay? So, siya po ay natutulog sa amin ng Friday o Saturday, Sunday siya uuwi. Okay? So, ang pag-witness ko ay pagpapakita ng buhay mo. Ganyan po ako. Mga pastor, si Pastor Ray, pinatira ko rin yan po sa bahay. Sina Mario da Perli. Okay? Ganyan po kami. Niyayakag ko po, pinapakita ko po ang aming buhay. It's how you live, hindi lang salta lang ako ng salta. Okay, yun po ba yan? So, yun po ang the best. And sad to say ngayon, nakikita nyo, merong sumasakay sa bus, nangangaral, tapos nanihingi, di ba, sa mga kanto. Hindi po best yun sa pangangaral. Meron na rin ngayon mga bata, di ba, pagpapasok sa bibigyan ka sobre, manghihingi na lang din. Maganda ba yun? Mabuti ba yun? Hindi. Pagsasamantala yun. Di ba? So, that's not the best tool to evangelize. Pag masabihin natin, tama yung sinasabi mo tungkol kay Kristo,
Pero yung manghingi ka, unbeliever nga yun eh. Kikriticize ka na lalo yun eh. Nakita niya? So, yun yung gusto na matutunan natin ngayong umaga. Okay? So, napakarami pong mga kritiko ngayon sa ating paligid. At lalo na nung panahon ni Pedro. Okay? Hanggang sa ngayon, laganap na po ang mga kritiko. Kahit saan kayo. Pag kayo nagsasalita tungkol sa Panginoon ko, kontrainin na kayo talaga. Okay? So, the critic of Christianity are very many. Okay? At napaka-delikado po ito at the point of the greatest accusation is what we do. O yung ginagawa natin, yun ang kailang inaakusahan. And sad to say, yung mga scandalous conduct of Christians, ito po yung nag-fuel ng fire of criticism. Okay? Kaya po sa Amerika, merong isang famous na preacher, okay? Nag-preach siya, pero na-involve pala siya sa iskandalo, okay? Na meron siyang chicks na tinatago. Kaya tinanggal na kagad siya sa pag-preach. Okay? Kaya napupulaan ang Kristyanismo dahil sa mga scandalous, okay? Yung immoral, hindi maganda na pamumuhay. At ito yung nagdaragdag ng apoy para lalong siraan ang Kristyanismo. Kaya napakahalaga po yung ating purity, okay? Yung kalinisan, kabanalan, yung magagandang ugali, virtue, yung righteousness of a Christians, ito po ang magpapatigil o magpapabusa sa mga kritiko. Okay? So again, inulit po natin, the single greatest tool of evangelism is we possess, is doing right and living right. Sa tennis court po, ang dami pong ano dyan, kritiko dyan. Kahit sa paglalaro nyo, aasarin ka, lalo na yung magtatanong sila, pagtatawa ng kamisa. Basta ako, mangangaral lang ako, pero isang bagay ang napansin nila sa akin, kapag mayroong nisira doon sa bahay nila, pag mayroong gano'n na walang gumagawa, tinutulungan ko sila. Meron din kasi isa doon na pastor, kaya lang medyo mataas ang kanyang ere, hindi siya tumagal sa kritisismo, umalis na siya. Kasi nagmamagandang galing siya eh. Mahusay siya. Gusto niya sumagot ang mahusay siya. Tama lang siya. Pero hindi naman siya nagpapakita ng kagandahan. So natalo siya ng mga kritiko, tatawanan pa siya. Okay? So the best tool, okay, para makapag-evangelize tayo is to do right in tama and living right. Okay? So ito po yung gusto na matutunan ni Pedro sa atin ngayong umaga sa ating pag-aaral. Okay? At sabi nga po ni ng German philosopher na si Heinz, okay? Ang sabi niya po sa mga Kristiyano, okay? Show me your redeemed life. Pakita mo yung binagong ng buhay mo. And I might incline to believe in your Redeemer. Okay? Patunayan mo sa akin na ikaw ay binago na yung buhay mo. Baka sakali ay humilig ako o maniwala ako sa iyong tagapagligtas. So, ang mga tao, naghahanap ng pruweba yan na kung talagang mayroong kang tagapagligtas o totoo ang Kristiyano, ipakita mo na binago ka ng Diyos. Okay? At sabi din po ni Alex McLaren, sabi niya, the greatest Scottish preacher, ang sulat po niya, sabi niya, the word take its notion of God, malalaman lang tungkol sa Diyos, mostly of all from the people who says that they belong to God's family. Doon lang naman nalaman yun. Kung sinasabi mo na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang ginagawa po nila, they read as a great deal, okay? Binabasa po nila yung ating mga ginagawa more than they read the Bible. So, sabi nga ay, in fact, they see us, nakikita niya tayo, they only hear about Jesus Christ. Meron din isang writer na sinasabi nga na we are the walking Bible. Okay? Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Ang binabasa nila yung ating buhay. Naririnig nila ang tungkol kay Jesus Christ sa magitan lang natin. Pero most of the time, nakikita nila, nababasa nila ang tungkol sa Diyos sa magitan ng ating pamumuhay. Yan po ay naobserbahan ko sa aking apo.
pasensya na kayo lagi kung ano yan. Madali po siya manggaya kahit po yung halimbawa yung lagayan ko ng alcohol. Pag hinawakan ko yun at hinawakan niya, gagayahin niya. Pag nakakita siya ng cellphone, gagayahin niya. Kasi kung ano yung nakikita niya, gagayahin niya. So, ganoon din po ang mundo. Ang hindi Kristiyano, ang mga kritiko, tinitingnan niya po tayo kung ano yung klase ng ating pamumuhay. Maliwanag po yan. Kaya nakikita po tayo, ino-obserbahan tayo ng tao. Okay? So, ang napakahalaga po, ang the bottom line sa ating pag-evangelistic, hindi yung ating sinasabi, kundi yung ating ginagawa. Okay? At sabi nga po ng isang kilalang tao many years ago, sabi niya, some of us speak so loud by what we do that no one can hear what we say. Minsan meron kong sinasabi, okay? Pero hindi ka pinakikinggan ng tao dahil iba yung nakikita nila sa sinasabi mo. Kaya huwag kang magmarunong. May mga taong masyadong marunong, matalino. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, isang kilala kong pastor, magmamarunong siya, pero hindi siya pinakikinggan. Kasi iba ugali niya, pikon siya. Mayabang siya. Kita niya? Gusto niya siya lang tama. Pag ikaw nagsalita, hindi. Nagbabarahan sila. Kaya, mas malakas yung ginagawa mo kaysa sinasabi mo. Yeah. Your action speaks louder than your voice. Okay? Kaya mas mabuti na yung huwag kang masyadong pagsalita. Kasi kahit na anong dami ng sinabi mo at wala naman nakikita kabutihang ginagawa ka, hindi sila makikinig sa'yo. Ito po yung napahalagang tools. Ito po yung aking ginagawa pamamaraan kahit sa pagtatrabaho, sa paglalaro, everything. Tinutulungan mo sila. Okay? Ito po ang napakaganda. Okay? So ito po yung prinsipyo na tinuturo sa atin ni Pedro at ito nga po ay galing mismo sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 5:16. Ano sabi doon? Dahil naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. So, pakita mo. Kung talaga sinasabi mo, Kristiyano ka, magtiwanag ka. Kung sila nasa kadiliman, kabastusan, kalukuhan ang ginagawa nila, ikaw hindi. Magliwanag ka sa kanila. Ano darating? Sabi niya, papupurihan nila ang inyong amang nasa langit. Maring ngayon, hindi. Nahihiya sila kasi nga kakantsawan sila ng ibang pagrupo, pero deep inside, matutuwa po sila. Okay? At yan nga po yung sinasabi din sa 1 Peter chapter 2, verse 12. Ito yung ating talata. Sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, sa hindi mananampalataya, upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kinikriticize kayo. Kapag nakakita nila ang inyong mabubuting gawa, okay? Ay ano ang mangyari? Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom, pagdating ng araw. Okay? At ito nga po ay isang malaking encouragement para sa atin na mamuhay ng isang makadiyos na pamumuhay. At ito po ay napakahalaga sa ating pag-evangelize. Okay? Nakikita sa ating kinikilos, okay, hindi sa magitan ng napakarami natin salita. Okay? So, napakahalaga na talagang ma-encourage po tayo sa magitan ng mga salita nito. Okay, para po makita natin background, no? Para lalo nating maintindihan ito, tingnan natin yung grupo. Ano ba yung grupo na sinusulatan ni Pedro? Ano ba yung kailang sitwasyon nung si Pedro ay nagsalat sa kanila? Okay, titingnan natin ang background ko sa kanila. Ang sitwasyon po nila ay nasa very stressful ang kailang sitwasyon. Bakit po? Kasi tingnan nyo, sa verse 1 ng chapter 1, sila daw po ay nagkala. Okay, they were scattered. Sabi ni Pedro, sabi mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang
lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. So from Jerusalem, dahil sa persecution, nagtaalisan sila sa lugar. Okay? So, kumbaga, ang hometown mo ay Bacoor, napilitan kang umalis. Nagkalat kayo sa iba't ibang lugar. At pakahirap po noon, di ba? Very stressful yung mag-iiba ng lugar. Kumbaga, nasanay ka na roon. Bakit? Ano nangyari? They were being persecuted. Okay? Inuusik po sila. Sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. So, huwag kang magalit o mainis. Kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok, diba? Sabi nga ng Panginoon sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi pangkaraniwan sa tayo. Sali pa yun, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpay. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, natural lang yan na ikaw subukin. Ano, bakit? To test your faith. So sabi mo may pananampalataya, itetesting ka kagaya ng ginto, itetest yan. Genuine ba yan? O baka naman tubog yan? Okay? Di ba? Maraming fake na ginto, di ba? Ganon din. Kung talaga ikaw ay mananampalataya, susubukin ka. Kaya yan po ang sitwasyon nila. They were scattered. Pana sila. They were stressful. Tapos sila po ay inuusik. At ano pa? Sabi po dyan sa verse 13, they were sharing the suffering of Christ. Sabi niya, sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalahan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. So kung paano daw po si Jesus Christ nag-suffer sa mga Hudyo, mga Parisayo, okay, at siya'y namatay, tayo rin bilang mananampalataya, kapag tayo inuusig, nakikibahagi lang tayo sa paghihirap ng Panginoon. Ito lang po ang katunayan na wala na tayo yung posisyon na natin mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Kung dati noon, inuusig natin ang Kristiyano, parang si Saulo, naalala nyo? Inuusig niya ang mga Kristiyano, okay? Inuusig niya si Kristo, pero nung naliwanagan po siya, baliktad na. Siya na yung inuusig. Kaya siya ay nakikibahagi sa paghihirap ng Panginoon. Okay? At sabi dito, ang purpose nyo upang malubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Okay? Sabi nga ni James, count it all joy kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Why? Kasi iba na yung posisyon mo. Dati nasa kadiliman ka, kasama ka ng dyablo, sa mga umuusik, sa mga mananampalataya. Ngayon, hindi na. Ikaw na yung inuusik. Pasalamat ka. Ibig sabihin yung iba ng posisyon mo. Okay? So, yun pong napakaganda yun. Hindi ka na ang umuusig, hindi ka na ang kritiko, kundi ikaw na yung kinikriticize. Eh, isang kaghanapan po yun. And also, sabi niya, yung bang suffering na yun, sabi niya, they were suffering according to the will of God. Minsan, ayaw na ayaw natin yung suffering eh. Pero sabi dito, na sila ay nagsasuffer dahil sa ano, kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa gawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. So kapag ikaw ay nagsasuffer at hinayaan ng Diyos na ikaw ay magsuffer, it is the will of God. Magtiwala ka. Kung ikaw ay talagang mananampalataya, lahat yan ay kontrolado ng Diyos. Maaari kaya kanya hinahayaan na magsuffer to humble you down. Tama? Huwag kang magmalaki. At sa iyong pagmamalaki ay talagang ibababa ka ng Panginoon. Kagaya si Nebuchadnezzar sa Bible, di ba? Yamang-yaman niya. Ang panahon niya siya pinakadakila, di ba? Anong ginawa sa kanya? Naging hayop siya, umaba ang kanyang kuko, umaba ang kanyang mga buhok. Kumakain siya ng damo. At doon niya na-realize na hindi pala siya ang makapangyarihan, kundi ang Diyos. Hinahayaan ng Diyos na mag-suffer.
ang isang mananampalataya din to humble. Wala kang ipagmamalaki. Alam nyo, recently, nireview ko yung mga video at sa picture ni Sammy nung August na, may video siya. Nakita ko yung tad-tad ng mukha niya ng sugat. Naiiyak ako talaga. Ang bata, nagsasuffer siya, hindi lang siya makapagsalita. Pero nakakatuwa po sa kanya, yung tinuro sa akin ng Lord, na yung batang ito, hindi siya umiiyak na humahabol ko. Sapagkat pag niyapos mo siya, minahal siya, na nagmamahal sa kanya, nangiti pa rin siya. And the more na marandol siya, andol yung marugdog na panalangin mo sa kanya. Tama? The more na ikaw ay nakakita ng mga ganoon, ay talagang makintim na pagtitiwala sa Diyos. Tama? At ngayon, bumisan ay bumabalik na naman at nireview ko nga yung pinakamatinding sugat niya. Okay? Tapos, iniisip ko lang po yung habang pinag-aaral yung mga sakit na yun. Maiiyak ka talaga. Pero alam niyo po ba ang nangyayari sa atin? Kapag merong ganong sitwasyon, sabi dito, dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti sapagkat ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. The more na makilala natin ang Diyos, kaya niya hinahayaan tayo sa ating pagsubok is to test our faith. Totoo ba ito? Kasi nga, kaya tayo nakikriticize. Dahil tayo nagsasabi na Kristiyano, pero ang pamumuhay natin ay iba. Nagre-reklamo tayo sa Diyos. Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Hindi makita sa atin. So, dito makita natin sa talatang ito, they were feeling the pressures of the society's hostility. Hinahamon sila ng kapaligiran. Okay? Kaya napakahalaga para sa mga mananampalataya na ito na magkaroon ng motivations to carry on the living the Christian life sa kabila ng mga difficult times, sa kanilang mga trials and difficult experience of persecution. Kapatid, ano ang nararanasan niyo? May mga problema ba kayo? May mga stress kayo sa buhay, sa trabaho, sa asawa ninyo? Ano man ang mga napagdadaanan niyo ngayon, alam ng Panginoon. Sana ma-encourage po tayo. Hindi tayo mawala ng pag-asa, magtampo tayo, magalit tayo sa Diyos, pagkos sinahamon tayo na magtuloy na magtiwala sa Diyos at umasa sa Kanya. Okay? Kaya itinuro niya rin sa atin o sa ni Pedro ang mga pribileyo. Imbis na mag-focus kayo sa problema ninyo, ito yung ating pinag-aaral, just sa review para sa ating mga bagong kasama. Welcome sa ating pamilya ni Chief. Okay? Na-miss niya itong mga pribileyo of knowing Christ. Next lang po naman ito. Okay? At ang una, dahil nga po sa may ugnayan tayo sa Panginoon, okay? We have the blessing. Okay? Kasi tayo ay mga bato, siya yung living stone, meron tayo ugnayan sa Kanya. Okay? Pangalawa, we are free, sabi sa verse 5. We have ambition or access to our Lord. Hindi lahat po ng tao ay pwedeng lumapit o tumawag. Prayer lang sila ng prayer, pero hindi rin sila diringgin ng Panginoon. Ang mga mananampalataya lang po ang merong access o admission sa ating Panginoon. Pangatlo ay ito yung mga pribileyo na we have security in our Lord. Ang sinumang nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Yung pagharap mo sa Panginoon, di ba? Sa Matthew chapter 7, merong alapit sa Panginoon. Sabi, Panginoon, ito ginawa namin, ito ang aming ginawa, nang-aral kami, nagpagaling kami. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo papahiya. Di ba? Wala kang relasyon sa Panginoon. Pero kapag talagang totoong kilala mo, iwala ka sa Panginoon, nagsisi ka sa iyong kasalanan, we have security in our Lord. At isa sa mga palatandaan yan, you have affections for our Lord. Mahal mo siya. Binibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Mahal mo rin siya. Okay? Pasensya na kayo at laging ibang araw talaga pag ikaw ay may apo na. Apostol na kasi ako eh. Talagang sabik na sabik kang makita mo yung apo mo.
Kagabi po ay galing po sila kahapon, maghapon sa Taguig. Gabi na po kami nagkita, mga 7 o'clock. Yung boses pa lang namin, pagpasok ng kwarto, narinig niya na po at nagtutumilid na siya. Yung napusin mo lang siya, na-miss mo siya sa maghapon, kinakausap mo siya, sabik na sabik po siya. Ganon din po tayo sa Panginoon. Marinig natin ang boses ng ating Panginoon through the Bible. Nandun yung kagalakan, kasabihan. Paano natin ma-ekspresyon? Saan tayo makakarinig ng salita ng Panginoon? Sa church. Pag mahal mo siya, priority mo siya. Hindi kung kailan may oras ka lang, mali po yun. Kung talagang mananampalataya ka, may oras ka, prioridad mo. Okay? Papakita mo yung pagmamahal. Then, palima, we are chosen by our Lord. At napakaganda po niya, alam niyo po ba kung kailan tayo pinili ng Panginoon? Sabi sa Ephesians, before the foundations of the world. Wala pa ang mundo, wala pa ang earth, wala pa nanay at tatay niyo, wala pa lolo at lola niyo, hindi ka pa nakakapag-aral. Pinili ka na ng Panginoon. Wow! Nakakatuwa, di ba? At hindi lang yun, pagdating ng panahon, sa kanyang pamumuno, kasama tayo ng Panginoon. Kasi, hindi lang tayo ordinary priest, kundi royal priest. Hindi lang tayo nagsiserve sa priest o sa king, kundi mamumuno tayong kasama ng king. And then also, we are separations to our Lord. Ibig sabihin, mula sa kadiliman, inilipat na patungo sa kaliwanagan. Then, pangulo, we have possessions by our Lord. Talagang pag-aari na tayo. At sabi sa Biblia, walang makakaagaw sa atin. Ang Diyos, Ama, at ang Anak ang hawak sa atin. Okay? And also, sa 9, illumination in our Lord. Naliwanagan na tayo. Dati noon, nasa kadiliman tayo, dalawang klaseng kadiliman, intellectual, kahit na ang tatalino, attorney ka man, ano man ang tatipulan mo, teacher ka man, accountant ka man, pero kung wala ka sa Panginoon, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Ang kagandahan, kapag ikaw ay nasa Panginoon at pinili ka niya, mauunawaan mo ang Ebanghelyo. Okay? And also, morally, ay maliliwanagan ka. And then, pang-10, yung compassions from our Lord. Okay? May dalawang klaseng compassion. Yung general compassion o general mercy, lahat ng tao, maging mananampalataya o hindi mananampalataya, nakakaranas siya. Bakit? Pinipigil niya yung parusa. Ang mercy ay pagpipigil ng parusa. Ang special mercy ay para sa mga pinili ng Panginoon. Ano yung ginagawa niya? Hindi lang siya pinipigil, pinapatawad na yung kasalanan at hindi ka pa mararanasan yung judgment. Samantala yung iba, ang unbeliever, ngayon pinipigil niya lang, pero parating ang araw, sa paghuhukom, paparusahan din sila papunta sa Israel. So ito ang trabaho natin. Kaya tayo pinili para i-proclaim yung mga kagigla-gilaglas niyang ginawa sa atin. Okay? So, sa diwang ito, sa mga talatang ito, sa spiritual privileges niya, tinatawagan niya tayo na maging matapat na nagpapatotoo. At ang itong patotoo natin ito is really built in the life they have. Nakikita ito sa buhay natin. At yung buhay na ito, ang siyang magpapatigil o magpapasilent sa mga kritiko. O maraming kritiko sa ating buhay, sa paligid natin, ito ang magpapasilent sa kanila. Okay? At itong life na ito must be a life that convinces the unbeliever of the validity of the Christian faith. Okay? Talagang makukumbinsi po natin yung mga hindi mananampalataya na may kabuluhan ang ating pananampalataya. Okay? Ako ranas ko po yan sa tennis court na may pinupuntahan. Marami doon tanong ng tanong. Yung iba talaga hindi makatiis, umalis na. Okay? Aasarin ka talaga, mag-aasar. Pero ang isa sa mga nakikita nila, yung kapag ikay gumagawa ng kabutihan, nagdadala po ako ng line, kung ano po yung meron ako na santol, whatever, kung may sira yung bahay nila, kung walang gumawa, ako gagawa. Okay? So yun po ang pagpatakita na talagang yung sinasabi mong Christian faith
totoo at igaganang kanila. Okay? So, ito pong bagay na ito ay conversion. Parang sa coin. May dalawa, no? Di ba? Tao, ibon. Sabi nga, two combination. Isang negative at isang positive impact kapag meron tayong righteous living. Okay? Combinations of both a negative and a positive impact that a righteous life leads. Okay? Kapag talaga namumuhay ka ng isang righteous pamumuhay, merong dalawang bagay yan. May positive and negative. Bakit negative? Kasi yung negative, it silences the critic because there is nothing to criticize. Patatahimikin mo sila. Okay? Bubusahan mo ang kailang bibig kasi wala silang makikriticize. Parang si Daniel, natatanda niya sa Bible, matalino siya. Sabi niya, wala kaming makitang pagkakamali niya. At alam niyo, nakita ang pagkakamali niya, lagi siya nagpe-pray sa Diyos 3 times. Pinagbawal lang na, patuloy pa rin siya nagtiwala sa Panginoon. Okay. And then, alam natin istorya. Yung mga nagkikriticize, ano nangyari? Ang parusa kay Daniel, ipakain sa leyon, pero nangyari hindi siya kinain ng leyon, at yung mga kritiko ang siyang kinain ng leyon. Ang masaklap pa ito, pati asawa at mga anak nila nagkamay tuloy. Kaya pulis siya, mangmang sila. Criticize sila, nag-criticize sa katotohanan. Akala nila, mapapabuti sila, itataas nila sa linya. Pero ikipinahamak nila. Sabi niya, that's the negative. Okay? Ang positive po naman, ay it brings men to believe. Okay? Naniniwala sila na the validity of Christian faith, may kapuruhan ang manampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi binabago nito. There is a transforming power na nakikita sa buhay ng isang Christian. Kaya sila naniniwala, bago ito. Masakulero to. Sugaro ito. Nasinggero to. Babaero to. Adik to nung araw. Bago. O kaya nakain ito. Diba? Sasabihin ng iba, mas kapalipaliwala yun. Okay? Kasi nakikita sa buhay mo na talagang totoo pala ang Kristyanismo. At ang nangyayari po dito, it becomes an attraction to Christ. Nagugustuhan na nila si Kristo. Okay? Makita niyo po yun? Kaya nga, tinatawagan tayo ng mamuhay ng isang baka Diyos na pamumuhay. A righteous living. Okay? Kasi we can silence the critic. Pwede natin patigilin yung mga kritiko. Hindi na tayo criticize. Okay? At sa kabilang banda, we can convert them. Yung mapatigil mo lang sila, malaking bagay na yun. Okay? At kung matigasan mo talaga kalooban na, di sila na-elect, hindi talaga natin makukonvert. At least napatigil natin. Kung dati criticize sila ng criticize, hindi na ngayon. Diba? Kasi ginagawa mo sila ng kabutihan. Tama? Ready mo yung aking baterya mo. Okay. So, ang focus po natin dito ay we need to live kinakailangan mabuhay po tayo a kind of life that makes our evangelism believable. Okay? Kinakailangan po na talagang buhay tayo, na talagang habang tayo ay nag-evangelize o nag-share ng gospel, ay maniwala po sila. Okay? Excuse me po at mukhang hello. Ayan. Okay. May isang pong miyembro, si John MacArthur, na ang pangalan niya po ay si Sam Erickson. Okay? Isa po siyang attorney o lawyer at siya po ay member ng Christian Legal Society. Okay? Sa araw po, itong si Sam na ito ay very active po siya. So, kanyang pagtatrabaho ay inihikayat po niya yung kanyang mga kasamahan at punta sa kanyang church. Okay, minsan, sa kanyang pagkain at kasama niya yung mga attorney na kasama niya, niyakan niya yung isa
pwede ka bang maimbitahan na bilang guest ko pumunta sa aming church? Ang tanong ng isang attorney, sabi, saan ka ba pumupunta ng church? Pupunta ko sa Grace Community Church doon sa San Francisco. Sabi ng lawyer, saan? Okay. Sa Grace. Hindi ako pupunta doon. Sabi ng attorney. Bakit naman? Mas di ka pupunta. Kasi yung kakilala kong the most crook attorney nakakilala ko, ito pupunta sa church niyo. Yung pinakamasama raw na kilala niyang attorney na corrupt, ay doon nagpupunta sa church niyo. Kaya nung nalaman po ni John Arthur to, yung tungkol sa kimento ni Sam, the following Sunday, pagbasa po ang church ni John Arthur ay 3,000 member. Hindi niya alam naman kung sino yung mga attorney niya. Sabi niya, sino mga attorney na yun? Na binabanggit ni Sam, okay? Medyo magkaisa-is kayong buhay niyo, okay? O kaya naman ay umalis kayo dito kasi sinasabi niyo na kayo belong sa church na ito. Kasi yung buhay ninyo ay nagiging imposible tuloy na makapag-evangelize kami dahil sa inyong buhay. Okay? Maliwanag po na kapag tayo ay mamumuhay, we lay a platform of credibility. We lay a platform that speaks of the validity o kabuluhan ng ating pananampalataya when we do what is right, when we live a righteous life. Okay? Maniniwala ang tao kapag talagang may righteous living tayo buhay. Okay? Pero kung hindi, nakakalungkot. Diba? Sinisiraan nyo ang church na yon at hindi naging credible tuloy yung pag-evangelize. Ba't ako pupunta sa inyo? Hindi naman nagbabago yung tao niya, corrupt pa rin. Diba? So I hope na maging challenge po ito sa atin. Okay? So ito po ay panawagan ni Pedro para sa mga mananampalataya na tayo ay mamuhay ng isang righteous living, okay, in a hostile environment. Okay, tingnan natin. Ito yung sinasabi niya. Diyan sa verse 11 to 20, ito po yung ating pag-aaral. Nasa introduction lang po tayo. So, hinihikay tayo na mamuhay ng isang buhay na matuwid sa mapanghamon na ating kapaligiran. At paano natin magagawa yan? Pinakitaan tayo ng Panginoon ng isang perfect life in the midst of the hostile environment. Yan po yung makikita natin sa chapter 2, verse 21 to 25. Okay? So, ito po yung ating pag-aaralan sa mga susunod na linggo. At bago po natin magpagpatuloy, okay, gusto nating maintindihan natin na meron tayong 3 perspective through which, as it were, to look at our obligation. Okay, our obligations. Tingnan natin, may 3 area o arena na dapat nating isipin at meron tayong obligasyon na dapat nating gampanan para makita natin at pamuhay natin ang tinatawag na righteous living. Una, okay, sa verse, chapter 2, verse 11, na tayo bilang mga mananampalataya, we are alien. Okay? May alien. Alien. yung, hindi po yung sa UFO o yung ano. Ibig sabihin, tayo ay, sabi sa verse 11, sabi niya sa mga believer, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan lang po tayo. Okay? Pansamantala lamang sa daigdig na ito. Yun po yung alien. Hindi yung galing ka sa outer space. Nandito, no. Tayo, mga bilang mananampalataya, dayuhan lang po tayo. This is not our world. Pansamantala lang ang buhay natin dito. Okay? Kaya dapat talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Okay? So, bilang mga mananampalataya, okay, we are alien. Temporary lang tao. Kaya yung inaalok ng mundo na ito, yung yaman, karangyaan, iniinggit tayo niya, tama? Hindi sa na-attract tayo. Believer ka, pero sabi nga, huwag kang makiayo. Kagaya na binasa na aking kasama niya, mga mananampalataya, huwag tayo makiayo sa takbo ng mundo na ito. That's world system. Okay? Pagkos magbago ka na ng pag-iisip mo.
Kasi hindi nga ito ang buhay natin. At ito nga yung pinakita sa akin ng Panginoon. Sabi niya, ganoon po ang aking sistema nung araw. Kasi lumaki kami sa compound na mga nasa abroad, para bang ang pag-abroad ang magiging success ng buhay mo. Pero sabi sa akin ng Panginoon, sa Matthew 16, oh wait, ano mapapala mo, makamtan mo ang buong salibutan, yung yaman ng mundo na ito. Mag-isip ako, kung mapapahamak ang iyong kalit. Kita niyo. Ang mundo, si Satanas ay nag-o-offer, sabi niya kay ni Satanas sa Panginoong Yesus, ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lang sa akin. Tama? And sad to say, even the preacher now, teaching us the prosperity gospel. Parang mahalaga sa atin ay health, wealth, and prosperity. It's not. Diba? Tinuturo nga sa atin ni Pedro na pag ikaw naghihirap, suffering, bilang Lord yan. Para magtiwala ka sa Kanya, hindi sa yaman. Okay? Kasi nga, pansamantala lang ang buhay natin sa daigdig na ito. Okay? Next Sunday pa natin bibigyan discuss ng mabuti yan. Pangatlo. Okay? Ba't ganun? Ay, sorry. Mali. Mali yung aking yan. Pangalawa, we are citizen. Okay? Tayo ay dayuhan, pero dito, we are still citizen. Filipino citizen tayo. Ang dadanan ako, Australia sila. Hindi sila dual. Inalis na nila yung Pilipino. Tinakwil nila yung Pilipino. Hindi sila dual. Sabi niya, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sino yun? Sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. Okay? So, hindi lang tayo dayuhan dito sa mundo na ito. Sabihin, pansamantala lang ang buhay natin dito. Heaven citizen tayo. Pero we are still Filipino citizen. Okay? Huwag natin isang tabi pa yun. Ay, wala akong pakialam. Di ako susunod sa aming Pangulo, sa aming Gobernador, barangay na. No, nandito ko pa rin. Hanggang nasa lupa ka pa, you're still citizen. Pag-aaral natin sa susunod. Pangatlo, we are servant. We're alien, citizen. Pangatlo ay servant. Sabi niya, mga alipin, magpasakop kayo sa mga may-ari sa inyo at igalang niyo silang hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Nakita niya, na? Kasi uso noon yung nagiging alipin ka, binibenta ka, may amo ka, di ba? May mga naging Kristiyano na mga alipin sila. Sabi niya, magpasakop kayo. Okay? Sa may-ari sa inyo. Igalan niyo sila. Pastor, lupit ang sungit. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa mababait, kundi pati sa mga malulupit. Kita niya? Bakit? Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ang parusa kahit walang kasalanan. May takas ng ulo siguro ang amo mo. Okay? So, sabi niya, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, kasi yun ang gusto ng Panginoon, alipin kayo, magpailalim ka. At saka, may pagmamalaki mo ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Kung nagnakaw ka matutuwa ka ba na pinaparusahan ka, hindi ka pinapakain? Siyempre hindi. Gumawa ka ng maliit. Hindi mo pinakain ng anak niya. O kaya pinalo mo, anak. Siyempre paparusahan ka. Pero yung mabait ka naman, ginagawa mo naman tungkulin mo, masungit niya lang ang amo mo. Pabuti na yung pagtiisa mo na. Bakit? Di ba? Sabi niya, hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, sino magpapala naman sa inyo? Ang Diyos! Alam niya kasi. Pasensya kayo. Pumunta kayo sa Saudi, malulupit talaga ito. Ginusto niyo yun. Nakaranas kayo ng ganoon. Di ba? Pero, tandaan po natin, sa tatlong iyan, okay, there are 3 arenas in which we are to demonstrate our influence for Christ. Yun ang ating purpose. Ipakita natin, makapag-influensya tayo ng ibang tao para kay Kristo. Sa magitan ng pagiging Christian aliens, Christian citizens, and Christian servant.
Sa susunod na linggo ay pag-aaralan po natin yung alien. Ay, hindi, iba pa lang. Si Pastor, iba pa lang magsasalita next week. So, sa susunod, okay? So, tandaan po natin, sa magitan ng ating buhay, we will either plead the part of criticism. Palalakihin ba natin yung apoy? Lalo ba natin sasabuyan ng gaas, ng kerosene, para susulan mo, di ba? Para criticize ba tayo? O pipigilin natin yung apoy ng pag-aalipusta sa atin? Magitan ng ating buhay. Okay? Pangalawa, we will also either affirm, para bang sinasangayunan mo pa na hindi sila dapat manampalataya, o we will confirm the validity of faith. Kailangan tayo ang magpatunay na talagang makabuluhan ang manampalataya sa Panginoon. Okay? At isang sample nga po, bago tayo magtapos sa ating pag-aaral ngayong umaga, okay? This is a challenge makikita natin. Sa verse, chapter 3, verse 1 to 2. This is the practical, okay? Yung sinasabi na maging tayong alipin, okay? At ano yung inuna ni Pedro na practical? At unang-una ay papractice natin muna sa bahay. Ano sabi dito sa verse 1? Kayo namang mga babae. Okay. Listen mga babae, ha? Ang sabi dito, pasarot kayo sa inyong asawa. Mga balo. Oh, thank you. Wala na kayong asawa. Okay. Pero kapag may asawa kayo, sabi niya, at kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos o unbeliever pa, ay pwede daw pong mahikayat din silang sumampalataya. Dahil saan? Sa inyong magagandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. So, hindi mo na kailangan mag-expound o mag-preach. Sa magitan lang ng magandang asal. O by the way, gusto kong linawin to, ha? Yung mga dalaga dyan. Pastor, pwede naman palang, maliwanag po sabi sa Biblia, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. So, kung wala ka pang asawa ngayon, huwag kang pipili ng mga unbeliever. Nangyari lang po ito na unang naging mananampalataya ang babae. Sabihin, nag-asawa sila, both of them are unbeliever. Okay? Pero kung nauna yung babae, so, pwede pala na mahikayat. Okay? Kahit hindi ka mag-sermon. Mga babae kasi, parang manok. Ay, hindi nyo mahikayat. Sumama ka sa church. Hindi pupunta yan. Kasi nakita. Okay? Kaya sabi dito, mahikayat na. At sabi niya sa verse 2, sabi niya, sapagkat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ayan. Dapat nakikita sa babae, makadiyos at malinis na pamumuhay. At ito, yung ganda ninyo, pag lang yung pupunta sa SM, magpapakulay, magpapa-pedicure, manicure. Yung ayos ng buhok nyo, pagsusot ng ginto, alas, mamahal, dapat. Us-uso na, kaya nga nakusin mga pus-pus Facebook. Mamahal. Papa-sexy, papa-ganda, bagong gupit. Hindi ganoon. Sa halip, pero, pagyamanin ninyo ang kagandahang natatago sa puso. Okay? Ang kagandahang walang kupas. Nanilikha ng maamo at mapayapang diwa. Maamo. Yan ang nagustuhan ko sa asawa ko noon. Ay, nililigaw mo. Napakaamo niya, napakatahimik. Ngayon, pag yun ang tanongin. Tahimik pa rin pagtulog. Na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Okay? So, tingnan nyo, ano pa yung mahalaga? Dami ng alahas. Di ba? Mga Hermes at mga bag na Louis Vuitton. Ay, ganyan makikita nyo. Mga relong nagaganda, cellphone. Yan. Yung mga babae, hingi ng hingi, bili mo ko ito, bili mo ko na. Paano yung may kaya? Okay? So, I hope na maging hamon ito sa atin.
So, ang sikreto para mahikayat ninyo ang inyong mga asawa na hindi nyo pa kasama sa church, makita yung kabanalan sa inyo. So, ano po pinapakita ni Pedro rito? Pinapakita niya yung idea na ang impluensya po natin ay nag-i-start saan? Sa bahay. At ito ay nag-i-spread sa labas. Okay? So, yung ating buhay na godly living, it starts in the home. Okay? Sumunod saan? Sa eskwela. Saan susunod? Sa trabaho, sa ating mga kapitbahay, at maging sa and recreational environment. At wherever. O kaya, sabi ko sa'yo, pasensya na kayo, may hindi ko talaga sa tennis. Okay, kaya po nagsasakit itong aking mga kamay-kamay. Okay? So, hindi po pwedeng iba ang church, iba ang bahay, iba ang eskwela, iba ang recreation. Meron kasi akong kakilala, kasama, napalabiro siya sa tennis courts. Kaya tuloy, inaalipos na siya. Akala niya, hindi niya ipinamumuhay yung sinasabi niya sa church. Iba ang ginagawa niya sa tennis court. Naalipos lang siya. Sasabi tuloy, nakakalungkot. Itong pastor pa naman ito, binabastos. Sabi naman, narinig ko yun sa mga kasama. Kasi nga, bastos din siya o mayabang siya. Hindi dapat. Kahapon, punta kami sa SNR. Pagkakain namin, siyempre ilalagay mo may cart po doon. Malapit na kami sa exit. Pagkatapos namin kumain, ang haba ng pila. Mga 10 ata yung mga cart na. Eh, nandun na kami sa unahan. Nakakahiya sumingit. No, tama po ba, no? Naalala ko itong aking sermon eh. Nakakahiya sumingit. Hindi atras kami. Haba. Nung kami nasa pila, meron siya tao, sikit bigla. Doon mo makikita ang Kristiyano at hindi. Tama ako din yun. So kahit saan ka, hindi lang sa church, hindi lang sa tahanan, even sa pag-grocery mo. At alam niyo ba, ang malaking testing pa sa amin bilang driver, ako, ang traffic, ang dami singitan, para ganun mapapat. Danangin ka na lang sa Panginoon, kahabagan mo sila. Kahit saan. Alala ko isang ating kasama, nagdadrive siya ko, ingat. Hindi, basta sabi pa niya sa akin. Hindi ako na-aksidente, hindi natin pinag-uusapan ng aksidente dito. Yung courtesy. Ang sabi na nagmumoto, kulang na lang murahin kami. Eh kasi dapat siya naman ang priority. Iikot kami. Hindi niya pinagbigyan. Tama to yun. Eh nakalagay pa naman fake community church. Sabi ko, yun o, ang talaga mo fake community church. Diba? Ako yung buong bigay sabihin, mapupulahan tayo. So, kaya po makikita natin dito, saan man tayo, recreation man, nagdadrive ka man, kahit wala tayo sinasabi, yung ating behavior ay nagde-demonstrate of the viability of the Christian gospel. Mapapalam natin, mapapaulan natin yung ating pangangaral ng mabuting balita. At mapapasilent natin yung mga nag-a-attack sa ating Christianity. Okay? So, I hope na maging hangon ito mga na ano man, sabi ng misis ko. Huwag mong pasingitin, huwag mong pasingitin. Huwag. Maliit na bagay lang. Pero tuntua siya, nakakita ko sa parking. Parang masaya-masaya siya, nakakatulog siya sa akin. Pero, nakakalungkot lang. Di ba? Panlalamang, simple-simple lang naman, di ba? Pero baka kayo ganyan din. Singit kayo na singit, ha? Okay? So, I hope na may pakita po naman natin. Hindi naman lagi tayong tahimik. Sabihan lang din natin. Okay? Nasa katwiran. And then, tandaan po natin,
This we do in this three arena bilang alien and citizen and also as a servant of the Lord. So, ang pinaka-boss natin talaga ang Panginoon. Okay? Hindi naman aapi-api naman tayo. Mas mataas yung ating boss. Okay? Kaya sana ay maging hamon po ito mga kapatid. Hindi lang po ito nasa dito lang. Hindi sa ating paglabas dito, sa pag-aaral ninyo, sa pagtatrabaho ninyo, pakikisalamuhan nyo, lalo sa tahanan. Lalo na yung mga nanay ngayon na hindi nyo kasama ang inyong asawa, sana makita ang kagandahan. Hindi, pag-uwi nyo, puta kayo ng putak. Hindi naman kayo mangingitlog. Ano po, yung aming manok, putak lang, putak kasi mangingitlog. Hindi naman kayo ganoon. So I hope na ito po, ako nakita ko po yan talaga. Isang sekreto ng maayos na pamumuhay lalo na sa mga pamilya ay yung nakikita sa ating buhay, yung ating pananampalataya. At malaking pong puwersa yun. Gagamitin po ng Panginoon yun para mahikayat po natin yung mga hindi pananampalataya. Tayo po ipapalain ng Panginoon sa mga ganito. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito na aming napakinggan mula sa iyong salita. Bilang paggalang sa iyo na ikaw ay Diyos na pumili sa amin at nangako sa amin na ikaw ay tapat. Turuan mo kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Sapagkat ito ay mapagkakatiwalaan, hindi ito nagkakamali, at maaasahan po namin magtatagumpay kami sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na mapagkakatiwalaan ng aming buhay. Kaya, ine-entrust po namin sa iyo, anuman ang mga pagsubok, mga dinaranas po namin, mga kahirapan sa pamilya man, sa trabaho, sa aming kapitbahay. Panginoon, bigyan mo kami ng isang buhay na may kabanalan, makadiyos, na makita si Kristo sa aming buhay at talagang makabuluhan ang aming pananampalataya sapagkat nakikita dito ang magagandang bagay, ang mabubuting gawain sa kabila ng gumagawang kasamaan aming nasa paligid. Kami patuloy na magliliwanag, makita ang mabubuting naming gawa para liwalatiin ka ng iba pagdating ng iyong kapahayagan. Kaya maraming po salamat sa iyong mga salita. Maraming rin salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang magkukonbik sa amin upang sundin namin ang mga bagay na ito para sa iyong kalwalhatian. Ito po aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin po natin ang Panginoon.